bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, ito't pilak bulaklak ay namumukad ka. Bangon pir, bangon tayo ay yaahon sa mga dayuhang umalipin yung unang panahon. Tumindig ka, inulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharli ka ng antas at may pagsabakas. Hello po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating talakayan ng Tora at Tipan. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig at mga subscribers, salamat po sa inyong pakikinig. Mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon, samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay. At sisimulan po pala natin ang pagtalakay dito sa aklat ng Lamentation. So ito pong Lamentation ay isinulat ni Propeta Jeremiah. Okay, kapatid, reader. Lamentations, Kabanata 1. Gaano ka abandonado ang lungsod na dating puno ng mga anak ni Jacob, dating dakila sa mga bansa, ngayon ay tulad ng biyudang nagluluksa. Minsang reyna sa mga lalawigan, ngayon ay inalipin ng mga dayuhan. Mapait na umiiyak ang lungsod sa gabi, mga luha sa kanyang mga pisngi. Sa lahat ng kanyang mangingibig, walang umalalay ni isang bisi. Nagtaksil lahat ng mga kaibigan at kapitbahay. Sila ay naging mga kaaway. Pagkatapos ng paghihirap at mabigat na pagdurusa, napalayas ang tribo ni Juda. Napatapon sa mga bansa, hindi makatagpo ng pahingahan. Lahat ng humabol sa mga Israelita ay nahuli silang sugatan. Ang mga daan ng Jerusalem ay nagluluksa. Wala nang dumadating sa mga pistang itinakda. Ang mga saserdote ay nag-iiyakan. Desolado ang lahat ng tarangkahan. Ang mga dalaga ay nagdadalamhati at ang buong lungsod ay nasa kalungkutang matindi. Ang kanilang mga kaaway ay tagumpay at naging Panginoon nila ang mga kalaban. Ang alahayam ay nagdala sa kanila ng kapahamakan dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang kanilang mga anak ay tinangay, mga bihag ng kaaway. Naglaho sa mga anak ng Sayon ang lahat ng karilagan. Ang kanilang mga hari ay tulad ng mga usa na walang pastulan. Tumakas mula sa mga humahabol sa kanilang kahinaan. Sa mga araw ng kanilang pagdurusa at palaboy na lakaran, naalala ng Jerusalem ang lahat ng mga kayamanan na kanilang tinamo mula pa noong mga araw ng nakaraan. Pagkatapos nahulog sa mga kaaway ang mamamayan at walang tumulong na bansa ni isa man. Mga kaaway ay tumingin sa wasak na lungsod at nagtawanan. Malaki ang kasalanan ng Jerusalem kaya siya ay naging marumi. Ang lahat ng gumagalang sa Jerusalem ngayon sa lungsod ay namumuhi. Itinakwil ang mga tao nito ay umuungol sa kawalan ng puri. Ang dungis ng lungsod ay kumapit sa mga taong ang hinaharap ay hindi tiyak. Walang sino man ang makapipigil, ngunit nakakagulat ang kanyang pagbagsak. Tumingin sa aming pagdurusa,
aming alahayam, sapagkat ang kaaway ay humahalakhak. Ang mga yaman ng templo ay ninakaw at nilimas ng mga pagano at mga Gentile na ipinagbabawal pumasok dito. Ang mga Israelita ay umuungol sa gutom habang naghahanap ng tinapay. Ipagpapalit nila sa pagkain ang konti nilang hawak para lamang mabuhay. Alahayam, alahayam, isaalang-alang ang aking paghihirap. Ako ay nalulumbay. Wala bang halaga sa inyo, kayong mga dumaraan? Tumingin at masdan. Mayroon bang sino man sa inyo na nakaranas ng mga pagdurusa na aking dinanas? Na dinala ng alahayam na pasakit noong araw ng kanyang matinding galit? Galing sa langit, kanyang puot ay bumaba. Tinuyot ang buto, parang pigtal na tuyong sanga. Naglatag siya ng lambat sa aming mga paa. Ginawa niyang kaming desolado, buong araw na nanghihina. Ipinako sa isang pamatok ang aming mga kasalanan. Sa kanyang mga kamay, ito ay hinabi at tinibayan. Sa aming mga leeg, ito ay ibinitin at tinalian. Hanggang sa aming lakas, kami ay tanggalan. Pinabayaan niya kami sa mga kamay ng mga hindi namin kayang labanan. Pinabayaan ng alahayam ang lahat ng mga mandirigma sa aming kalagitnaan. Pinayagan niyang talunin ng hukbong kalaban ang aming mga kabataan. Sa kanyang pisaang ubas, ang mga anak ng Sayon ay kanyang tinapaktapakan. Kaya't kami ay umiiyak at ang aming mga mata ay umaagos ng luha. Wala ni isa upang kami ay iligtas, ni isang magbigay lakas ay wala. Dahil ang kaaway ay nanaig, ang aming mga anak ay tulala. Iniabot ng mga anak ng Sayon ang kanilang mga kamay, ngunit sa mga Israelita, upang itayo ay walang umagapay. Ipinasya ng alahayam para kay Jacob na maging kaaway ang lahat ng kanyang mga kapitbahay. Ang Jerusalem sa kanilang kalagitnaan ay naging isang maruming bagay. Ang alahayam ay matuwid, ngunit kami ay naghimagsik laban sa kanyang tipan. Makinig kayong lahat, mga Israelita. Ang aming paghihirap ay masdan. Dinala sa pagkabihag ang aming mga kabataan at kababaihan. Itinakwil kami ng mga kaalyado ng panghingi ng tulong ay aming ikinaway. Ang mga pari at nakatatanda sa lungsod ay nangamatay, habang kami ay naghahanap ng pagkain para lang mabuhay. Tignan, alahayam, aming pagdadalamhati ay umaapaw. Hinagupit sa kalooban at ang aming mga puso ay natunaw, sapagkat kami ay labis na naghimagsik at sumuway. Ang aming espada ay nanginginig habang sa kamatayan ay naghihintay. Narinig ng mga bansa ang aming mga ungol, ngunit walang dumating upang kami ay ipagtanggol. Narinig ng aming mga kaaway ang aming paghagulgol. Nagagalak sila sapagkat pagtulong sa amin, ikaw ay tumutol. Nawa ay dumating ang araw na kanilang aanihin, ang iyong ipinangakong ganti sa ginawa nila sa amin. Hayaan ang lahat ng kanilang kasamaan ay iyong malaman. Gawin mo sa kanila ang gaya ng ginawa mo sa amin dahil sa aming mga kasalanan. Ang aming mga ungol ay lubos, ang aming lakas ay lumisan.
Yada. Yada. So, kabanata, isa, no? So, ito yung panahon na ipinatapon ang mga Israelita tribe of Judah sa Babylon. Pero hindi nakalagay kung kailan eh. So, pero ito naganap na, no? Abandonado na ang Jerusalem. Gaano ka-abandonado ang lungsod na dating puno ng mga anak ni Jacob. So, ito yung hinagpis niya, no? So, tingin nyo kaya ang Metro Manila ay ganito ang mangyari? O anumang karatig natin kung abandonado na? Kasi ang tanda ko na panaginip ng mensahero, Metro Manila parang butas-butas. So, sana hindi maganap yon. Pero parang napanaginipan niya yun eh. So, imagine niyo na lang, talagang mararamdaman natin ay lugmok at at magluluksa tayo. Pero may sinabi na iingatan tayo saka may instruction na binigay, di ba? Na pumunta ka sa wilderness o tumakbo sa bundok, ba? Sa wilderness o sa gubat, yan. Mga bundok ang ating may instruction na binigay. Huwag nang bumalik sa kanilang mga bahay para kumuha ng mga yung inaakala mong importante para mabuhay. Okay. Dating dakila sa mga bansa, ngayon ay tulad ng biyudang nagluluksa. Siyempre maraming namatay at saka pinatapon yung mga anak at kamag-anak. Minsang reyna sa mga lalawigan, ngayon ay inalipin ng mga dayuhan. Kasi marangya ang pinagpala ang tribe of Judah, nasa kanila nga ang templo, di ba? So, dating reyna daw ng mga iba-ibang bayan. Ngayon ay inalipin ng mga dayuhan. Papait na umiiyak ang lungsod sa gabi, mga luha sa kanyang mga pisngi. Sa lahat ng kanyang mangingibig, walang umalalay ni isang bisig. So, ang daming nakikipag-alyansa sa kanya dahil napakalakas ng mga Israelita, mga magagaling na mandirigma. Pero walang tumulong nung sinalakay sila ng Babylon. Nagtaksil lahat ng mga kaibigan at kapitbahay. Sila ay naging mga kaaway. Parang yung frenemies, kaibigan mo pero may inggit pala, no? Parang natutuwa pa sila at bumagsak ang napakataas na kaharian o ng Jerusalem, ba? Ng sambahayan ni David. Yung iba medyo nagalak. Syempre, gusto nila sila naman ang nasa taas. So kailangan may bumaba para umangat ang iba, di ba? Verse 3, pagkatapos ng paghihirap at mabigat na pagdurusa, napalayas ang tribo ni Judah. Napatapon sa mga bansa, hindi makatagpo ng pahingahan. Lahat ng humabol sa mga Israelita ay nahuli silang sugatan. So nahuli yung mga kasi 'di ba yung mga pagdating ng Babylon, nagtakasan yung iba, yung mga capable na tumakas, siguro may mga kabayo, nagpunta sa mga ibang lugar. So hindi naman lahat 'di ba na patapos sa Babylon. Yung iba nagbalikan pa pagkatapos yung first siege. Yung iba nagbalikan mula sa mga karatig na lugar. Ang mga daan ng Jerusalem ay nagluluksa. Wala nang dumadating sa mga pistang itinakda. So dito natigil ang ang mga gawain, mga kapiestahan, mga pag-aalay. Kasi ang mga saserdote kinuha din tapos na na yung templo na na kubkub na, libas na ang mga gamit. Ang mga saserdote ay nag-iiyakan, desolado ang lahat ng tarangkahan.
basag ang lahat ng bakod, no? Ang mga dalaga ay nagdadalamhati at ang buong lungsod ay nasa kalungkutang matindi. Bakit kaya mga dalaga? Kasi mga lalakihan ang karaniwang ipinatapon. Ang mga kababaihan, di ba, yung iba naiwan. Kahit yung mga anak ng hari, ng mga prinsesa ay iniwan. Mga lalaki lang ang binihag. Pero kung may mga babae, para mag-farm, no? Pero tatandaan ko si Queen Esther kasama sa mga o siguro doon na pinanganak sa sa yung kanyang pinsang si Mordecai, di ba? So siguro doon na siya pinanganak sa Babylon or Syria, no? Verse 5, ang kanilang mga kaaway ay tagumpay at naging Panginoon nila ang mga kalaban. Ang alahayam ay nagdala sa kanila ng kapahamakan dahil sa kanilang mga kasalanan. Ito ay naganap sa atin dito sa Ophir. Sino ba yung mga kaaway na ang mga Gadir o ang Spain, di ba? At nagtagumpay sila, naging alipin ang mga Ophirian o tinatawag nilang Indio. Ang alahayam ay nagdala sa kanila ng kapahamakan. Ibig sabihin, niloob ng alahayam ang kaparusahan para sa mga Ophirian. Ang kanilang mga anak ay tinangay, mga bihag ng kaaway. Parang Crispin and Basilio, no? Tinangay ang hanggang ngayon. At tingin ko ito yung transatlantic slave trade. Kasi di ba ang tribe of Judah ang tinangay at dinala sa New World or New York. Mga bihag parang maging ang mga slave laborer, forced labor. The verse 6, naglaho sa mga anak ng Zion ang lahat ng karilagan. Ang kanilang mga hari ay tulad ng mga usa na walang pastulan. O yung mga hari mismo nila ay mga nawala ng bahay, siguro nagngalat, walang pastulan. So, siguro nagtalunan sa mga bakod at nawala ng permanenteng tirahan. Tumakas mula sa mga humahabol sa kanilang kahinaan. So, mga naduwag. Kaya marami tayong mga tribe ng Jacob na nagkalat sa bandang Mongolia, China, may papunta sa east. Siguro yun ay mga hindi nakarating sa Ophir. Siguro dahil konti lang sila, hindi katulad nung 10 tribo na sabay-sabay na nakaalis, nagkaroon sila ng lakas. At saka meron silang sistema, arrange. So pag marami kayo, ang mga dadaanan yung mga bayan, matatakot sa inyo. Pero yung mga tumakas siguro nang magilan-gilan lang sila, baka isang lang, matatakot. Kaya pipilitan silang manirahan sa mga liblib, mga bukid, mga tagong lugar. Parang yung tribe ni Manasseh na napunta sa between India and China, di ba? Nasa mga Himalayas, yung iba napatpad sa Himalayas. Verse 7, sa mga araw ng kanilang pagdurusa at palaboy na lakaran, naaalala ng Jerusalem ang lahat ng mga kayamanan na kanilang tinamo mula pa noong mga araw na nakaraan. Pagkatapos, nahulog sa mga kaaway ang mamamayan at walang tumulong na bansa ni isa man. So, nagre-reminisce sila ng kanilang karangyaan. At walang tumulong na bansa ni isa man. Mga kaaway ay tumingin sa wasak na lungsod at nagtawanan. Pinagtawanan pa sila. Pero siguro pag siguro sinasabi ng mga kalaban, bilog ang mundo, kayong mga Israelita o mga tribe ni Judah, may yabang, ganyan. Kayo naman ang bumagsak. Ayun, di ba? Parang iniwan na kayo ng inyong alahayam. Siguro nagtawanan sila. Verse 8, malaki ang kasalanan ng Jerusalem, kaya siya ay naging marumi.
Ang lahat ng gumagalang sa Jerusalem, ngayon sa lungsod ay namumuhi. Itinakwil, ang mga tao nito ay umuungol sa kawalan ng puri. So malaking kahihiyan talaga na nangyari sa ating mga ninuno, no? Naging marumi ang tingin sa kanila. Wala nang gumagalang sa Jerusalem. Parang ang offer no, di ba? Tayo ang sentro ng kalakalan, nung nilusob tayo at sinunod yung ating mga pabilihan along the Pasig River, yan. Naging ano tayo, nawala yung ating puri bilang mga Ophirian. Naging slave tayo ng mga dayuhan. Ang verse 9, ang dungis ng lungsod ay kumapit sa mga taong ang hinaharap ay hindi tiyak. Walang sino man ang makapipigil, ngunit nakakagulat ang kanyang pagbagsak. Tumingin sa aming pagdurusa, aming alahayam, sapagkat ang kaaway ay humahalakhak. So biglang-bigla sudden, kaya nakakagulat. Ang mga yaman ng templo ay ninakaw at nilimas ng mga pagano. Ang mga Gentile na pinagbabawal pumasok dito. Mga pagano. Ang mga pagano at mga Gentile. So, ang nakakapasok lang noon sa templo ay yung mga Israelita na circumcised at saka wala pa silang baptism na pero circumcised at saka Israelita lang. So yung yung mga foreigner, Gentile, at saka mga pagano ay hindi nakakapasok sa templo. Pero nung mawasak na ang templo ni Nakaw, yan yung mga Gentile yan, mga pagano. Di ba nga Babylon, mga Gentile yun. Verse 11, ang mga Israelita ay umuungol sa gutom habang naghahanap ng tinapay. Ipagpapalit nila sa pagkain ang konti nilang hawak para lamang mabuhay. Siguro yung mga ginto-ginto nila nun, marami silang ginto. Yung mga nalimas nila sa Egypt, kung ano yung kanilang may pagpapalit para lang sa tinapay, oh. So, napakamahal ng pagkain that time. Alahayam, alahayam, isa-alang-alang ang aking paghihirap. Ako ay nalulumbay. Verse 12, wala bang halaga sa inyo, kayong mga dumaraan, tumingin at masdan? Meron bang sino man sa inyo na nakaranas ng mga pagdurusa na aking dinanas? Nagpapaawa, na dinala ng alahayam na pasakit noong araw ng kanyang matinding galit? Siguro wala pang question mark dito. Small n. Galing sa langit, kanyang poot ay bumaba. Tinuyot ang buto, parang pigtal na tuyong sanga. Naglatag siya ng lambat sa aming mga paa. Ginawa niya kaming desolado buong araw na nanghihina. Pinako sa isang pamatok ang aming mga kasalanan. Sa kanyang mga kamay, ito ay hinabi at tinibayan. So, sa aming hinabi o ginawa? Hindi mahinahabi ang pamatok, Inuukit siguro ito. Sa kanyang mga kamay ito ay inukit at tinibayan. Sa aming mga leeg ito ay ibinitin at tinalian. Hanggang sa aming lakas, kami ay tanggalan. So, sobrang bigat ng pasanin nila, parang hihina na sila o nagiging hopeless, no? Pinabayaan niya kami sa mga kamay ng mga hindi namin kayang labanan. Lakas ng Babylon. Verse 15, pinabayaan ng alahayam ang lahat ng mga mandirigma sa aming kalagitnaan. Pinayagan niyang talunin ng hukbong kalaban ang aming mga kabataan. Sa kanyang pisa ang ubas, ang mga anak ng Zion ay kanyang tinapak-tapakan. Siguro yung mga hindi sumunod sa bili ni Jeremiah, yun ang nakipaglaban. Pero yung mga naniwala sa propesiya ni Jeremiah na sumuko, ay sumama ng kusa. Yung mga mapupusok, siguro ay lumaban, kaya natalo. Yung iba siguro namatay, no?
Kaya't kami ay umiiyak at ang aming mga mata ay umaagos ng luha. Wala ni isa upang kami ay iligtas, ni isang magbibigay lakas ay wala. Dahil ang kaawa ay nanaig, ang aming mga anak ay tulala. So, naging ano na lang, hindi na nakakilos na natulala na sa pagkatalo. Kasi first time ata nila natalo dito sa labanan. Iniabot ng mga anak ng Zion ang kanilang mga kaaway upang itayo ang mga Israelita, ngunit walang umaga. Upang itayo peace. Ang mga Israelita, ngunit walang umagapay, umaaga. Kaya ipinasiya ng alahayam para kay Jacob na maging kaaway ang lahat ng kanyang mga kapitbahay. So ang kapitbahay lahat pati yung kanyang mga kamag-anak na Ammonite, mga mga anak ni Lot, anak ni Esau, yung mga Hebreo din, naging kaaway din ng mga Israelita yan eh. Eh ngayon pa na nag-iisa na lang si ng tribe of Judah. So parang minamaliit nila. Ang Jerusalem sa kanilang kalagitnaan ay naging isang maruming bagay. Verse 18, ang alahayam ay matuwid, ngunit kami ay naghimagsik laban sa kanyang tipan. Makinig kayong lahat, mga Israelita, ang aming paghihirap ay masdan. Dinala sa pagkabihag ang aming mga kabataan at kababaihan. Okay. Ito ang mga pari. Pari ba to o sasadote? Ang mga pari at nakatatanda sa lungsod ay nangamatay. Siguro sasadote pa to, no? Habang naghahanap sila ng pagkain para lang mabuhay. Hinagupit sa kalooban at ang aming mga puso ay natunaw sapagkat kami ay labis na naghimagsik at sumuway. Yung consequence. Alam ng Israelita na konsekwensya, no? Ang aming espada ay nanginginig habang sa kamatayan ay naghihintay. Sa mga ninenervyos. Narinig ng mga bansang ay mga ungol, ngunit walang dumating upang kami ay ipagtanggol. Nung dumating yung mga gadyo dito, wala nang nagtanggol sa atin kahit ang kapitbahay natin, kapatid nating Chinese, di ba? Yung mga sinim, hindi rin nila kaya yung pagdating ng mga ng mga Spain, Spanish. Pero ang mga kapatid nating Islam sa Mindanao, sila ang depensa lang ginawa nila. Depensa lang, hindi nila talaga na kahit ang Zamboanga na pasok, di ba, ng Spain, kaya mga Chabacano tao doon. So, ano to So, nanalangin sila, hayaan ang lahat ng kanilang kasamaan ay iyong malaman. Gawin mo sa kanila ang gaya ng ginawa mo sa amin dahil sa aming mga kasalanan. O kahit ang mga Israelita, kahit sila pinarurusahan, nananalangin pa rin sila sa alahayam. Dahil alam nila kanilang kasalanan. Tapos yung mga gumagawa ng masama sa kanila na niloob ng alahayam, pinagagantihan nila, humihingi sila ng panalangin na gantihan din ng alahayam, no? Siguro kasi naging umabuso, no? Ang aming mga ungol ay lubos, ang aming lakas ay lumisan. So, back to you, sis. May karagdagan ba kayo, mga kapatid? Sige, back to you, sis Maria. Wala na. Kabanata 2. Paano ibinuhos ng alahayam sa mga anak ng Sayon ang kanyang galit na parang ulang malakas sa gitna ng bagyong iyon? Ang karangalan ng mga Israelita ay kanyang ibinaba.
Sa kanyang puot, sandaling tinalikuran ang kanyang panata. Ang pagkawasak sa mga tahanan ni Jacob ay kanyang walang awang pinayagan. Sa kanyang galit, bumagsak ang mga kuta ng Sayon. Dinala niya sa kadustaan at kahihiyan ang mga hari at buong kaharian. Sa matinding galit, pinutol ni Yahweh ang masasamang hari ng mga Israelita. Inalis niya ang kanyang kanang kamay sa paglapit ng kaaway. Tulad ng naglalagablab na apoy na sumusunog at pumapatay. Kanyang sinindihan ito upang lipulin ang kasamaan sa mga Israelita. Inakma niya ang pana tulad ng kaaway. Kanang kamay ay handang bumawi ng buhay. Nilipol niya ang mga sa matay kalugod-lugod. Sa tolda ng Sayon, ibinuhos ang apoy ng kanyang puot. Ang paghatol ng alahayam ay tulad ng isang tabak na may 2 talim. Nilipol niya ang mga sa kanyang mata. Ang paghatol ng alahayam ay tulad ng isang tabak na may 2 talim. Winasak ang mga muog ng Israel at tumama ito ng malalim. Pinatindi ang pagdadalamhati ng mga anak ni Sayon. Parang dagat ng lungkot, walang tanaw na pag-ahon. Banal na tahanan, tila halaman ng tuyot na bumagsak. Ang tipan ng dakoy nalugmok at nawasak. Nilimot ng Sayon ang mga itinakdang kapistahan. Kaya't puot ni Yahweh ay sumiklab sa mga hari at mamamayan. Tilanggihan ni Yahweh ang aming altar at santuaryo. Ipinasa niya sa kamay ng kaaway ang mga pader ng palasyo. Sa templo ni Yahweh na makapangyarihan, sila ay nagsigawan. May sindak at malakas, gaya ng sa araw ng kapistahan. Ngunit itinakda ng alahayam ang pagbagsak, upang gibain mula sa mga Israelita ang kanilang pader na hangganan. Inunat niya ang panukat nitong kabuuan. Kanyang kamay ay hindi umurong, kahit tumawag silang lahat. Mga panaghoy ay umalingaw-ngaw, ng mga muog at pader ay nawasak. Lumubog sa lupa ang mga tarangkahan. Ang kanilang mga trangka ay kanyang binali at winasak ng lubusan. Ang hari at ang mga prinsipe ay nasa pagkatapon sa mga dayuhang bayan. Ang mga propeta ay naglaho at wala ng kautusan. Ang mga pangitain at patnubay mula sa alahayam ay hindi matagpuan. Sa lupa, ang matatandang Israelita ay tahimik na nakaupo. Nakasuot ng sako, sa kanilang mga ulo ay abo. Ang mga dalagang babae ng Jerusalem ay nakayuko. Tahimik silang nagdadalamhati, ang kanilang puso ay dumurugo. Sa matinding hirap, ang aming mga mata ay nawalan na ng luha. Ang aming mga puso ay parang tumatapon sa lupa, dahil ang aming bayan ay nasira. Sa mga lansangan ng lungsod, ang mga bata at sanggol ay nanghihina. Sinasabi nila sa kanilang mga ina, nasaan ang gatas at tinapay? Habang sugatan sa mga lansangan, sila ay hinimatay. Sa mga bisig ng kanilang ina, unti-unting nawawala ang kanilang buhay. Ano ang masasabi ko sa iyo? Sa ano kita maihahalin tulad? Mga anak ng Sayon, sa anong bagay kita hahambingin? Mga anak ng Sayon, ang iyong sugat ay malalim.
upang mapagaan ko ang inyong sakit, paano kita pagagalingin? Ang iyong mga propeta ay pawang walang kabuluhan at sinungaling. Malaki ang iyong kasalanan, ngunit hindi nila ito inamin. Ang lahat ng sinabi nila ay mapanlinlang na mga pangitain. Sa iyo ay pumapalakpak sa panlilibak ang lahat ng dumaraan. Kanilang kinukutya ang Jerusalem na walang kalaban-laban. Ito ba ang lungsod ng kagandahan at ang ligaya ng buong kalupaan? Tulad ng ahas, ibinuka ng mga kaaway ang kanilang bibig. Sa panlilibak, sila ay tumatawa at humahagik-gik. Humahagik-hik. Nilamon na natin sila at tayo ay nagwagi. Ito ang araw na aming hinintay at minimithi. Tinupad ng alahayam ang kanyang itinakda, tinupad niya ang noon pa ay kanyang sinalita. Kanyang ibinagsak kayo ng walang awa, pinayagan niyang pagtawanan kayo ng masasama, pinalakas niya ang sungay ng inyong mga kaaway. Dumaing sa alahayam ang puso ng bayan, umagsak ang mga pader ng mga anak ng Sayon. Araw at gabi, mistulang ilog ang luha sa pag-agos. Hayaang manangis ang iyong puso, luha ay hindi maubos. Bumangon ka, tumangis sa gabi, gaya ng mga bantay sa tore. Ibuhos ang hinanakit ng iyong puso sa kanyang harap. Itaas ang mga kamay sa kanya para sa buhay ng mga anak na nangihina sa gutom, sa bawat lansangan umiiyak. Tumingin ka, alahayam at isaalang-alang. Dapat bang kainin ng mga ina ang sanggol na kanilang isinilang? Dapat bang patayin ang mga pari at propeta sa santuaryo? Sino pa ang nakaranas ng ganito? Sa alikabok ng mga lansangan, kapwa bata at matanda, sa tabak ay nabuwal, bumagsak pati dalaga at binata. Sa araw ng galit ni Yahawa sila ay nasira, pinayagan mong sila ay patayin ng walang awa. Tulad ng pagtawag sa pista, tumawag ka ng pansindak. Ang palibot ng bayan ay pinuno mo ng tabak. Sa araw ng iyong puot, ni isa ay di nakatakas. Ang mahal ko at iniingatan, sa kamay ng kalaban nagwakas. Yada. Yada. Sa maiksing salita, ibig sabihin, lugmok na lugmok ang Jerusalem. O, Sisa, Dalia, anong masasabi mo? Ayon dyan sa binasa, yan talaga ay totoong nangyari. Paano ibinuhos, ano? Pero ang ano ko lang dito kasi, di ba, kaya ng ang kahirapan, barbarian. Pero yung makita mo yung anak mo, tapos na nagugutom, di ba? Pero dito, anak nila mismo ang kinakain. Siguro, patay na yung bata. Kaya, yun ang mismo ang kinain nila. At saka saka yung paano yung mga, siguro yung mga elementary, mga ganyan, wala nang butot balat na lang. Humihingi ng tinapay, hindi yung matitiis yung ganun, di ba? So, ganito ang nangyari sa mga Israelita. Dahil sumuway sila sa payo ni Jeremiah na sumama at sumuko sa mga Babylonian. Ito ang katigasan ng ulo, no? Binigyan na ng warning. Sana hindi na maulit yan sa panahon natin.
Yung Mm. matinding gutom na talagang kahit na anak mo, kakainin mo na. Kaya nga pinapupunta tayo sa ano kahit Survival siguro na yan. kamote, o kahit sa kamote makakain, 'di ba? Sa mga gubat, Mm. mga damo, makain mo man lang ang damo, kung ano-ano diyan, dahon-dahon. So, meron ng warning sa atin, meron ng instruction, 'di ba? Sa kanyang puot, sandaling tinalikuran ang kanyang panata. Yung panata, yung tipan, di ba? So, ang alahayam, hindi niya hindi man kinalimutan, kumbaga, kailangan niya magparusa. Cleansing, no? Cleansing nga ang ano. Tsaka, hindi naman siya nagkulang sa paalala. Tsaka sa napakahaba ng ni Jeremiah, mga Panag-warning. warning, di ba? Mm. Pwede siguro palitan natin itong panata ng tipan. Kasi nano ko to ni Raimi Rita. Binaba. Sa kanyang puot, sandaling kinalikuran. Ang tipan Tipan. ay kanyang sandaling ah, Tama, tipan dito sa dulo. Kasi dito naman pinayagan. ah, ah, tipanan. Ang kanyang tipanan. Tipanan. Ah, okay. Kasi sabi mo dito, kadustahan, dinala niya sa ah, yung mga kuta, 'di ba? Ang mga pader ng Jerusalem matatayog 'yan, makakapal ng mga yung kuta pero nawasak, bumagsak. So kahihiyan 'yan para sa mga Jerusalem. Kasi nun yung mismong yung Southern and Northern Kingdom nag-away din, 'di ba? Kaya nanghina sila. Tapos yung 10 tribo ang umalis. Kaya mahina talaga ang tribo ni Judah. Parang isang lang siya Isang tribo na lang natira So kaya silang lusubin ng mga ng iba-ibang bansa. Alyansa ng iba-ibang bansa, no? O, sa matinding galit, pinutol ni Hawa ang masasamang hari ng mga Israelita. Inalis niya ang kanyang kanang kamay sa paglapit ng kaaway. So nawala talaga ng hari ang ng mga dato-dato lang, 'di ba? Yung mga elder lang yung balangay na dumating dito, mga dato na lang sila, no? Tulad ng pag naglalagablab na apoy na sumusunog at pumapatay, kanyang sinindihan ito upang lipulin ang kasamaan ng mga Israelita. Imagine mo na lang papel na nasusunog, ganun niya nililinis ang kalupaan. Inakma niya ang pana tulad ng kaaway, kanang kamay ay handang bumawi ng buhay. Asintado siguro siya, kung ito, pasaway to, asintada, asintado, no? Yung mga namamatay. Nilipol niya ang mga sa kanyang mata ay kalugod-lugod. Dati 'di ba yung apple of his eye ang Jerusalem, ang Jacob Israel, lalo na yung ni Haring David, parang apple of his eye na, nilipol niya ang mga sa kanyang mata ay kalugod-lugod. Sa tolda ng Sion, ibinuhos ang apoy ng kanyang puot. Tolda ng Sion o parang kaharian, no? Ang paghatol ng alahayam ay tulad ng isang tabak na may 2 talim. Winasak ang mga buog ng Israel at tumama ito ng malalim. Pinatindi ang pagdadalamhati ng mga anak ng Sion. Parang dagat ng lungkot, walang tanaw na pag-ahon. So dalawang talim. Banal na tahanan, tila halaman ng tuyot na bumagsak. Yung templo. Ang tipa ng dako ay nalugmok at nawasak.
Nilimot ng Zion ang mga itinakdang kapistahan. Kaya't puot ni Yahweh ay sumiklab sa mga hari at mamamayan. Ah, so ano, nilimot ng Zion ang mga itinakdang kapistahan. Baka kaya isa pa to, aside sa idolatry, hindi sumusunod sa mga kapistahan ang mga anak ng Zion o yung mga Israelita. Kaya't puot ni Yahweh ay sumiklab sa mga hari at mamamayan. Tinanggihan ni Yahweh ang aming altar at santuaryo. Baka mamaya naggumawa sila ng altar at santuaryo, pang display lang pala, no? Pero hindi sila naghahandog o hindi tinutupad ang tipan, mga kapistahang kanyang pinag-utos na gunitain. Ipinasa niya sa kamay ng kaaway ang mga pader ng palasyo. Sa templo ni Yahweh na makapangyarihan, sila ay nagsigawan. Hindi na sigawan ng galak, kundi sigawan ng sindak. May sindak at malakas, gaya ng sa araw ng kapistahan. Takot, ano? Ngunit itinakda ng alahayam ang pagbagsak upang gibain mula sa mga Israelita ang kanilang pader na hangganan. So nakatakda talaga ang pagbagsak. Tingin niyo mga kapatid, nakatakda din ba ang pagbagsak ng Metro Manila? Sino ba ang nakakaalam? Hindi ba ang alahayam ang nakakaalam kung kailan niya Pero kasi yun ibabagsak parang ang kanyang yan eh. gamit? Oo, parang yung anong tawag doon? Nakaano yun sa atin. Subject to obedience or disobedience, no? Kaya lang siguro tayong mga covenant keepers ang magdadala nito kasi tayo nakakaalam, tayo ang pumasok sa tipan niya eh. Kaya kung tayo mismo mga covenant keepers nagpabaya, madadamay ang buong bansa. Pero kung naging naging magiging tapat, maingat sa pagsunod, maaring ang alahayam. Kasi tayo naman ang nakapagtipan eh. Wala naman siyang doon sa iba. Kumbaga, ipe-preserve niya yung buhay natin. Kung may maging paglipol sa mga tao, yun ay kanyang yun, paglilinis din, no? Mga sobrang mga kriminal dyan. Inunat niya ang panukat nitong kabuuan. Kanyang kamay ay hindi umurong kahit tumawag silang lahat. Mga panaghoy ay umaalingaw ng ang mga muog at pader ay nawasak. Ano yung kanyang panukat? Inunat niya, mineasure niya. So, mineasure niya ang bawat isa, hindi lang yung lugar. Parang to no? Hindi kasusukatin ng kundi yung measuring rod niya. Yung katanggap-tanggap ba sa kanya ang mga mamamayang ito, syudad na to, o what, ba? Kayo meron siyang panukat. Verse 9, lumubog sa lupa ang mga tarangkahan. Ang kanilang mga trangka ay kanyang binali at winasak ng lubusan. Kaya nakapasok ang mga Babylon. Ito ang mga Babylonian na gumagawa. Pero yon ay sa may basa-basa ang alahayam, di ba? Nabasag ang mga matitibay yan. Ang hari at ang mga prinsipe ay nasa pagkatapon sa mga dayuhang bayan. Ang mga propeta ay naglaho at wala na ang kautusan. So hindi nawala ang kautusan kundi nakalimutan na ang kautusan. Ang kautusan ay nasa Torah. O baka yung Torah to, no? Nawala ang kautusan. Ang mga pangitain at patnubay mula sa alahayam ay hindi matagpuan. Yung mga sinulat ni Jeremiah. So nawala nga ang Torah. Di ba naitago? Sa lupa, ang matatandang Israelita ay tahimik na nakaupo. Siguro yung ibang kautusan nadala dito sa Ophir, no?
Ito yung mga elder, tahimik na nakaupo, nakasuot ng sako, sa kanilang mga ulo ay abo. Ang mga dalagang babae ng Jerusalem ay nakayuko. Tahimik sila nagdadalamhati, ang kanilang puso ay dumurugo. Siguro matitiis mo yung gutom no? Pero yung pagdadalamhati, ayan ang nakapanghina. Sa matinding hirap, ang aming mga mata ay nawalan na ng luha. Ang aming mga puso ay parang tumatapon sa lupa. Dahil ang aming bayan ay nasira sa mga lansangan ng lungsod, ang mga bata at sanggol ay nangihina. Tingnan mo na lang yung Gaza. Pagkita mo ang mga yung nakikita mo mga photos ng Gaza, di ba? Yung binomba ng mga Israelita. Ganun, nahigirap sila, pero wala ka nang makikitang umiiyak o lumuluha. Parang naubos na natuyo na, kumbaga, naibigay na nila lahat ng kanilang paghihinagpis. Ito yun siguro, yun ay tamang na yon pahiwatig sa atin, na wag na maging maingat tayo, wag na natin gayanin, no? Paano na lang pag nasakop na nun tayo ng mga dayuhan? Ah, kaya talaga mahirap din kahit pa paano yung ginagawa ng ating mga namumuno sa atin. Kasi balancing act yan eh. Kakalabanin ba nila o makikisama ng lantaran nakikisama? Pero sa loob may tumututol pero hindi nila maipakita. So medyo mahirap din nga ang balancing act. Kailangan awayin mo ang China sa media pero publicly kakampi natin ang West, tapos kunwari naaway natin kalaban, parang bihira na ako manood ng news, pero kahapon pinakita yung kinakalaban ng China, ganun ganon. Then ang sumunod naman na right after nung pagkalaban sa China, pinakita naman yung mga doctor, mga specialist natin, napunta ng China, tapos nag-operate sila ng nandito sa Ophir. Parang robot, parang minamanipulate nila ang robot through internet, na opera nila yung mga may sakit dito sa Ophir. So, yun ay Chinese technology yun na na ano na makapag-operate ka remotely. So, pwede yung parang pinopromote ng China yung technology na yun na pwede natin magamit sa ating mga liblib na o ibang isla na walang mga no? Na walang mga specialist. Alam mo naman ang ating konti lang ang mga specialist natin sa abroad nagpapakadalubhasa. Tapos at saka napakamahal. So ngayon, ang ginagawa ng magagamit natin yung technology nyon. Na technology ng isa sa two witnesses. So, ibig sabihin, kahit yung mga media, required sila siguro na ipalabas yun, na ganyan-ganyan. Pero at the same time, binawi naman nila sa susunod na news na medical breakthrough. So far, ewan ko kung matagal na pero first time ko na-encounter, mga Pilipino siguro, mga Ophirian, pinadala sa China para mag-operate lang dun sa pasyente na nandito sa atin. Okay, verse 12. Sinasabi nila sa kanilang mga ina, nasaan ang gatas at tinapay? Habang sugatan sa mga lansangan, sila ay hinihimatay. Sa mga bisig ng kanilang ina, unti-unting nawawala ang kanilang buhay. Naku, sa kalap naman ito. Tapos siguro yung ina, kahit mahal na mahal niya, pero sa gutom din, parang yung ibang anak naman ay mabuhay. Yung mamamatay na anak niya ay papakain. Parang talagang isa-save yung buhay ng buong pamilya. Sa parang sacrificial talaga yung mangyayari doon sa anak na kanyang hawak-hawak. Sa bagay, kung hindi naman sa namatay sa sakit, kundi sa gutom lang talaga, di ba?
Verse 13, ano ang masasabi ko sa inyo? Ito si sa ano to? First person. Sino ba to? Si Jeremiah ba o ang alahayam? Si Jeremiah. Small letter, no? So as Oo. is niya, no? Ano masasabi ko sa inyo? Sa ano kita maihahalin tulad? Mga anak ng Zion, sa anong bagay kita hahambingin? Ihahambing na lang. Ihahambing. Mga anak ng Zion, ang iyong sugat ay malalim. Upang mapagaan ko ang iyong sakit, paano kita pagagalingin? Kaya hahambingin para rhyme, no? Oo. Ang iyong mga propeta ay pawang walang kabuluhan at sinungaling. Malaki ang iyong kasalanan, ngunit hindi nila ito inamin. Oh. So yung mga propeta at mga mga sinungaling pa yung mga false prophet, yung mga pari-parian, mga ministro, di ba, yung mga pastor. Ang lahat ng sinabi nila ay mapanlinlang ng mga pagitain. Okay. Verse 15, sa iyo ay pumapalakpak sa paglilibak ang lahat ng dumaraan. Kanilang kinukutya ang Jerusalem na walang kalaban-laban. Ito ba ang lungsod ng kagandahan at ang ligaya ng buong kalupaan? Parang Ophir din to dati, ano? Tulad ng ahas, ibinuka ng mga kaaway ang kanilang bibig. Sa panlilibak, sila ay tumatawa at humahagik-hik. Nilamon na natin sila at tayo ay nagwagi. Ito ang araw na aming hinihintay at minimithi. Yung verse 17, tinupad ng alahayam ang kanyang itinakda. Tinupad niya ang noon pa ay kanyang sinalita. O, di ba, sa mga propeta, yun ang sinabi na niya ang pagbagsak sa disobedience. Kanyang ibinagsak kayo ng walang awa. Pinayagan niyang pagtawanan kayo ng masasama. Pinalakas niya ang sungay ng inyong mga kaaway. Ano nga ba yung sungay, sis? Power, no? Pinalakas niya ang sungay ng inyong mga kaaway. Verse 18, Power and authority. authority. Dumaing sa alahayam ang puso ng bayan. Bumagsak ang mga pader ng mga anak ng Zion. Araw at gabi, mistulang ilog ang luha sa pag-agos. Hayaang manangis ang iyong puso, luha ay hindi maubos. Bumangon ka, tumangis sa gabi gaya ng mga bantay sa tore. Ibuhos ang hinanakit ng iyong puso sa kanyang harap. Dumaing, itaas ang mga kamay sa kanya para sa buhay ng mga anak na nanghihina sa gutom, sa bawat lansangan umiiyak. Okay, tumingin ka, alahayam, at isaalang-alang. Dapat bang kainin ng mga ina ang sanggol na kanilang isinilang? Dapat bang patayin ang mga pari at propeta sa santuaryo? Sino pa ang nakaranas ng ganito? Ang meron bang nasusulat, wag mong kakainin ang iyong kapwa? Ang alam ko dugo. Pero pag niluto mo, ano yun? Parang wala akong nabasang ganun, sis. Hindi nakalagay yung Hindi cannibal, hindi kaya nakasulat. ano yun? Bawal pumatay ng kapwa, di ba? Oo. Pero kung aalay mo sa So kung kasi bawal pumatay ng kapwa, bawal din mag-alay ng yung pa kayang kakainin mo ang ang oo, hindi yun papayagan ng naisip no? alahayam. Kasi alam ko sa sa US is hindi siya illegal ang cannibalism. Isang state lang ang particular nagsabi na bawal.
Kaya yung mga nasa, mga DNA sa mga pagkain, mga processed food, hindi yun illegal. Kaya walang isang lang, Oregon ba yun? O Ohio? Basta hindi ko matandaan. Isa lang siyang specifically na bawal ang cannibalism. Okay, verse 21. Sa likabok ng mga lansangan, kapwa bata at matanda, sa tabak ay nabuwal, bumagsak pati dalaga at binata. Sa araw ng galit ni Yahawa, sila ay nasira. Pinayagan mong sila ay patayin ng walang awa. Tulad ng, so ano din yan, cleansing din yan, kasi kung talagang gagamitin ka ng alahayam, ililigtas ka niya sa kanyang unless meron kang pagsuway talaga, no? Tulad ng pagtawag sa pista, tumawag ka ng pansindak. Di ba, shofar ang tawag sa pista, no? Ang palibot ng bayan ay pinuno mo ng tabak. Sa araw ng iyong puot, ni isa ay di nakatakas. Ang mahal ko at iniingatan sa kamay ng kalaban na wakas. Sino kaya tong mahal ni Jeremiah na hindi rin nakaligtas? Baka isawa niya. Or maari, or kanyang may edad na kanyang anak. Diba? Siguro hindi, marami siyang anak. Mga hindi na nasusulat. O mayroon kayong karagdagan? Ilang chapter ba tayo, sis? 4? Sobrang hirap bayaran ang lahat ng 4 ba to, sis? Di ko pa na-check. 5. Hmm. So, pwede tayo ng pangatlo pa. Sige. Yeah, back to you, sis Maria. Chapter. po. Salamat. Delayed pala yung delayed pala ang internet ko. Kanina pa ako sa bakit hindi gumagalaw? Okay. Delayed yung aking visual. Nasa kabanata 3 na ako. Pindutin mo yung nasa sa right, yung arrow. Ano yun, sis? Yung arrow up. Oo, Parang- nandito na ako sa kabanata 3. Mabagal ang internet ko, kaya hindi agad sumut. Pero kasi nasa cellphone, nakikita ko, hindi pa gumagalaw, pero nasa kabanata 3 na ako. Pero marami kasing connected ngayon eh. Wait ah. Nagahanga. Ayan. Okay na. Kabanata 3. Ako ang lalaking nakakita ng kapighatian. Dahil sa kapangyarihan ng galit ng alahayam. Imbis na sa liwanag, itinaboy niya ako at pinalakad sa kadiliman. Paulit-ulit niyang itinapat ang kanyang kamay. Sa akin ay laban. Pinhina niya ang aking mga buto, pinatanda ang aking balat at laman. Pinahina niya ang aking mga buto,
pinatanda ang aking balat at laman. Kapaitan at paghihirap, ako ay kanyang pinaligiran. Parang isang patay, pinatira niya ako sa kadiliman. Ikinadena niya ako at iginapos sa mga pader na walang daanan. Pinatira niya ako sa kadiliman. Ikinadena niya ako at iginapos sa mga pader na walang daanan. Kahit sumigaw ako ng tulong, ang pandinig niya ay kanyang tinakpan. Binaluktot niya ang aking landas, binarahan ng batong sa gabal ang aking daan. Parang leon na nakukubli, gaya ng oso na nag-aabang. Kinaladkad niya ako sa ilang lupaypay at iniwan sa daan. Inigkas niya ang kanyang pana at ginawa Yay, akong ubus-ubos konteryahan. tubig. Mag-igib ka dyan. Tinuhog ng mga palaso mula sa kanyang pana ang aking puso. Ako ay kinutya ng mga tao at ginawang paksa ng kanilang awitan. Pinakain niya ako ng mapapait na damo at pinainom ng apdo. Binasag niya ang aking mga ngipin ng graba at dinikdik ako sa buhanginan. Itinulak niya ako sa matinding kahirapan, kaya't nakalimutan ko na ang kaginhawaan. Kaya't sinabi ko, naglaho na ang lahat kong karangalan at pag-asa sa alahayam. Naaalala ko ang aking kapighatian at pagkaligaw, ang apdo at ang kapaitan. Nanlulumo ang aking espiritu, kapighatian ang laging nasa isipan. Ngunit ako ay may pag-asa, sapagkat ito ang aking binabalik-balikan. Nagtitiwala ako sa dakilang pag-ibig ng alahayam, kung bakit hindi tayo nalilipol. Ito ang dahilan sapagkat ang kanyang awa ay hindi nagwawakas kailanman. Bawat umaga ay panibago ang kanyang habag. Dakila ang kanyang katwiran. Sabi ko sa aking sarili, si Yahweh ang aking bahagi, kaya't siya ay aking aabangan. Mabait ang alahayam sa mga naghahanap sa kanya at sumusunod sa kanyang tipan. Mas mabuting maghintay sa anak ni Yahweh nang may pagtitiis para sa kaligtasan. Mabuti para sa isang lalaki habang siya ay bata pa na ang pamatok ay ipasan. Hayaan siyang manahimik na nag-iisa sapagkat itinakda ito ng alahayam. Hayaan siyang isubsob ang mukha sa alabok sapagkat may pag-asa pa sa kinabukasan. Hayaan siyang itago ang kanyang pisngi sa mga sumasampal sa kanya at hayaan ang mang-aapi na mapuno ng kahihiyan. Sapagkat walang sino mang itinatakwil ng alahayam magpakailanman. Kahit siya ay magalit, siya ay may habag at tapat na pag-ibig, sapagkat hindi siya natutuwa sa pagpapahirap o pagdadalamhati ng sinuman. Hindi niya sinasadyang durugin o pangalatin ang mga Israelita sa mga dayuhang lupain. Hindi niya ipinagkakait ang karapatan ng kanyang bayan ayon sa kanyang tipan. Hindi niya ipinagkakait ang banal na katarungan sapagkat siya ay matuwid na alahayam. Sino ang makapagsasabi at mangyayari ito kung hindi ipinahintulot ng alahayam? Hindi ba't mula sa bibig ng kataas-taasan nanggagaling ang kalamidad at mabubuting bagay? Kaya bakit magrereklamo ang buhay kung sila ay pinarurusahan dahil sa kasalanan? Suriin natin ang ating sarili, siyasatin ang ating mga daan, at matanto na dapat tayong manumbalik
sa ating alahayam. Sa pagpapakumbaba, itaas natin ang ating mga puso at mga kamay kay Yahweh at sabihin, kami ay nagkasala at naghimagsik, kaya kami ay humihingi ng kapatawaran. Huwag mong hayaang malukob kami ng iyong galit at kami ay walang awang wakasan. Huwag mong isara ang iyong pandinig at baka hindi mo marinig ang aming panalangin at mga pinagsisisihan. Kami ay naging patapon at basura lamang sa mga bansang dayuhan. Kami ay tinalo ng aming mga kaaway at kami ay kinamumuhian ng mga bayan. Dumanas kami ng sindak, patibong, pagkawasak at kaguluhan. Dumadaloy ang luha mula sa aking mga mata dahil sa pagkatapon ng aking bayan. Ang aking mga mata ay hindi hihinto sa pagluha, walang pahingahan. Hanggang si Yahweh ay tumingin ng may habag mula sa kalangitan, upang makita ang sinapit ng mga babae na nagpapalumbay sa aking katauhan. Narinig ni Yahweh ang panagpoy. Walang kadahilanan, tinugis ako ng aking mga kaaway gaya ng ibon. Tinangka nila akong patayin sa pamamagitan ng pagbato habang ako ay nasa balon. Lumubog ako sa tubig hanggang sa akala ko ay mamamatay na ngayon. Tumawag ako sa iyong pangalan, Yahweh, mula sa kailaliman ng balon. Huwag mong isara ang iyong pandinig. Dinggin mo ang aking panawagan. Lumapit ka at sinabi mo, huwag kang matakot. Ikaw ay manalig. Ikaw, Yahweh, ang nagligtas sa aking buhay at sa daing ko ay duminig. Nakita mo ang kasamaan laban sa akin ng aking mga kaaway. Bakit in-stop mo, sis? Sino po? Bakit nag-stop ang recording? Nawala. Nakita mo ang kanilang mga kasamaan at ang lahat ng kanilang balak sa akin na pagpatay. Yahweh, narinig mo ang kanilang mga panlalait at pagbabanta laban sa aking buhay. Buong araw, pinagbubulungan ako na may masasamang balak ng aking mga kaaway. Tignan mo sila, maging sa pag-upo o pagtayo sa kanilang mga awit. Ako ay kinukutya. Natanggal po yata yung record. Ay, okay na. Sige po. Ipagkaloob mo ako, alahayam ko, sila ay iyong isumpa. Sila ay iyong lipulin at ibuhos ang iyong galit. Alahayam ko, ipagtagumpay mo ang katarungan sa ilalim ng langit. Yada. Yada. So mostly ano to mga ako ang lalaki nakakita ng kapigatian. So, si Jeremiah to, no?
nakakita kasi siya ang nag-prophesy, di ba? Na visualize niya eh. Dahil sa kapangyarihan ng galit ng alahayam. Imbes na sa liwanag, itinaboy niya ako at pinalakad sa kadiliman. Medyo delayed yung dating sa inyo ng screen, ano? Paulit-ulit niyang itinapat ang kanyang kamay na sa akin ay laban. Okay. Pinahina niya ang aking mga buto, pinatanda ang aking balat at laman. So, mukhang tumanda ang ni Jeremiah. Siguro sa gutom, di ba, kapainan at paghihirap, ako ay kanyang pinaligiran. Parang isang patay, pinatira niya ako sa kadiliman. Ito kasi yung pinatira sa kadiliman, itinapon siya sa ito yung tinapon siya sa balon. Uh, uh, na may di ba tinapon siya sa may balon na may putik, tapos inano siya. Pero yung pangalawang beses, tinapon siya uli. Tapos wala nang pagkain, naubos yung kanyang pagkain. Wala nang pagkain dun sa sa kanilang lugar. Pero parang parang sinave din siya dito eh. So sa halip na ipatapon siya, inilagay na lang siya sa isang balon. Ikinadena niya ako at iginapos sa mga pader na walang daanan. So, ina-acknowledge niya na ang alahayam ang may kalooban o may pakana ng mga nangyari sa kanya. Kahit sumigaw ako ng tulong, ang pandinig niya ay kanyang tinakpan. Binaluktot niya ang aking landas, binarahan ng batong sagabal ang aking daan. So parang ang feeling niya hopeless na siya, wala na siyang patutunguhan, doon na siya mamamatay sa kuweba. Parang leon na nagkukubli gaya ng oso na nag-aabang. Kinaladkad niya ako sa ilang, lupaypay at iniwan sa daan. Inigkas niya ang kanyang pana at ginawa akong putiryahan. Pinag-practice sa target, Tinuhog ng mga palaso mula sa kanyang pana ang aking puso. Puso naman, kala ko siya mismo. Ako ay kinutya ng mga tao at ginawang paksa ng kanilang awitan. Ito yung panahon na na pinagbabawalan siya mag-prophesy. Yung mga tao sinasabi, baliw. Tapos nag-aawitan sila, parang ginamit na yung pangkutya, siguro pag nagiinuman sila, pangalan ni Jeremiah ang kanilang ginagamit para mangkutya. Pinakain niya ako ng mapapait na damo at pinainom ng apdo. Binasag niya ang aking mga ngipin ng graba at dinikdik ako sa buhanginan. Bakit kaya Siguro may nanggulpi kay Jeremiah, no? Itinulak niya ako sa matinding kahirapan, kaya't nakalimutan ko na ang kaginhawaan. Kaya sinabi ko, naglaho na ang lahat kong karangalan at pag-asa sa alahayam. Yung yung inaakala niyang alipusta or inaano siya, protection din niya yan actually. Kasi di ba ang unang-unang kinuha ng mga Babylonia, yung mararangya, may mga kaya matataas ang posisyon sa lipunan. Siguro pinahirap nila ng alayam si Jeremiah para hindi siya pansinin ng mga Babylonian. Kung magarbo ang suot niya at meron siyang katungkulan sa lipunan, mataas ang respeto sa kanyang mga tao, sigurado na una pa siyang dalhin sa Babylon. Pero dahil nalugmok siya dito, parang yun ang kanyang proteksyon, no? Kasi ang kanyang role ay sa Jerusalem para magbigay babala sa mga natitira pang Israelita sa Jerusalem. Verse 19, naalala ko ang aking kapighatian at pagkaligaw, ang apdo at ang kapaitan. Nanlulumo ang aking espiritu, kapighatian ang laging nasa isipan. Ngunit ako ay may pag-asa, sapagkat ito ang aking binabalik-balikan. Hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Nagtitiwala ako sa dakilang pag-ibig ng alahayam. Kung bakit hindi tayo nalilipol, ito ang dahilan. Sapagkat ang kanyang awa ay hindi nagwawakas kailanman. Nandiyan pa rin ang mercy
Merciful talaga ang alayam, no? So, dun siya nananalig sa awa ng alayam sa mga Israelita. Bawat umaga ay panibago ang kanyang habag, dakila ang kanyang katuwiran. So, bawat every morning ay yung ganyan ang habag niya. Ngayon, ay, ito lang ang iniisip ko. Every day, kaya lang kasi alalahanin natin, ang araw ng alayam ay isang 1,000 years sa atin. So, kaya yung sinasabi niyang nagre-renew, nagpapatawid siya after 1,000 years pa. Kasi sa atin, 24 hours lang. Pero iba yung kasi yung araw ng alayam. Kaya, hindi natin kaya, kasi nagpapatawad naman siya, di ba? Pero yun nga lang, hindi ng ating time. So, kung mo sabihin na, pagkagising mo bukas, pinatawad mo na ba ako? Hindi mo pwede sabihin yan di ba? Kasi iba yung timeline ng alayam sa tao. Verse 24, sabi ko sa aking sarili, si Yahweh ang aking bahagi, kaya siya ay aking aabangan. Mabait ang alayam sa mga naghahanap sa kanya at sumusunod sa kanyang tipan. So, napakabait niya actually, higit pa. Basta naghahanap sa kanya, yung katotohanan niya at saka yung sumusunod sa kasunduan sa covenant. Mas mabuting maghintay sa anak ni Yahweh nang may pagtitiis para sa kaligtasan. Oh. Actually, medyo mahaba ito Wait. Then, mas mabuting maghintay sa anak ni Yahweh, ibig sabihin, sa Messiah. Mabuti para sa isang lalaki habang siya ay bata pa, na ang pamatok ay ipasan. Ibig masanay sa kahirapan, no? Habang bata pa, para pag dumating ang kapighatian, ay hindi siya spoiled brat na mauna pang magreklamo, no? Hayaan siyang manahimik na nag-isa sapagkat itinakda ito ng alahayam. Hayaan siyang isubsob ang mukha sa alabok sapagkat may pag-asa pa sa kinabukasan. Hayaan siyang itago ang kanyang pisngi sa mga sumampal sa kanya at hayaan ang mga api na mapuno ng kahiyan. Hindi kaya ito yung Misaya, mga sumampal? Verse 21, sapagkat walang sino mang itinatakwil ng alahayam magpakailanman. Kahit siya ay magalit, siya ay may habag at tapat na pag-ibig. Okay. Sapagkat hindi siya natutuwa sa pagpapahirap o pagdadalamhati ng sinuman. Meron kayong mga reaction na batin lang? Medyo mahaba pala itong ito kaya minamadali ko. Hindi niya sinasadyang durugin o pangalatin ang mga Israelita sa mga dayuhang lupain. Hindi niya pinagkakait ang karapatan ng kanyang bayan ayon sa kanyang tipan. Hindi niya hindi naman niya pinangalat ang mga yung iba ang nagsitakas na ayaw madala sa Babylon, nagsitakas sila. Ang mga dayuhang lupain. Sino ang makapagsasabi at mangyayari ito kung hindi ipinahintulot ng alayam? Hindi ba't mula sa bibig ng kataas-taasan nanggagaling ang kalamidad at mabubuting bagay? Kaya bakit magrereklamo ang buhay kung sila ay pinarurusahan dahil sa kasalanan? Bakit nga daw ba? Wala tayong karapatang magreklamo kung matigas ang ating ulo. Suriin natin ang ating sarili, siyasatin ang ating mga daan, at matanto na dapat tayong manumbalik sa ating alahayam. Sa pagpapakumbaba, itaas natin ang ating mga puso at mga kamay kay Yahweh at sabihin, kami ay nagkasala at naghimagsik, kaya kami ay humihingi ng kapatawaran. Yun ang dapat gawin sa pagpapakumbaba.
itaas natin ang ating mga puso. Sabihin, heartfelt, kumbaga sincere, pagpakumbaba, hindi lang yung ano, pagkatapos pag pinatawad, balik na naman sa dating gawin, no? 43, huwag mong hayaang malukob kami ng iyong galit at kami ay walang awang wakasan. Huwag mong isara ang iyong pandinig at baka hindi mo kami marinig at baka hindi mo marinig ang aming panalangin at mga pinagsisisihan. Kami ay naging patapon at basura lamang sa mga bansang dayuhan. So, nararanasan pa rin natin yan no? Naging patapon at basura ang tingin sa mga Ophidian hanggang ngayon. Kasi hanggat hindi tayo naaalis sa idolatry, hindi mawala ang sumpa sa atin. Kami ay tinalo ng aming mga kaaway at kami ay kinamumuhian ng mga bayan. Dumanas kami ng sindak, patibong, pagkawasak at kaguluhan. Dumadaloy ang luha mula sa aking mga mata dahil sa pagkatapon ng aking bayan. Yung si Jeremiah ito, no? Ang aking mga mata ay hindi ihinto sa pagluha, walang pahingan. Hanggang si Yahawa ay tumingin ng may habag mula sa kalangitan. Walang kapahingahan. Walang pahingahan. Okay, tapos ito, pero ang kagandahan doon, narinig ni Yahawa ang panaghoy. Pinakinggan niya ang ni Jeremiah. Walang kadahilanan, tinugis ako ng aking mga kaaway gaya ng ibon. Tinangka nila akong patayin sa pamamagitan ng pagbato habang ako ay nasa balon. So nandito niya sa loob ng balon. Pero buti nakikita siya, ang dilim-dilim nun, di ba? Siguro may sulu sila. Lumubog ako sa tubig hanggang sa akala ko ay mamamatay na ngayon. Ang lamig doon. Tumawag ako sa iyong pangalan, Yahawa, mula sa kailaliman ng balon. Huwag mong isara ang iyong pandinig. Dinggin mo ang aking panawagan. Lumapit ka at sinabi mo, huwag kang matakot, ikaw ay manalig. Ikaw, Yahawa, ang nagligtas sa aking buhay at sa daing ko ay duminig. Nakita mo ang kasamaan laban sa akin ng aking mga kaaway. Ipaglaban mo ako. So, meron siyang sa alahayam. Humihingi siya na ipagtanggol siya, no? Nakita mo ang kanilang mga kasamaan at ang lahat ng kanilang balak sa akin na pagpatay. Yahawa, narinig mo ang kanilang mga panlalait at pagbabanta laban sa aking buhay. Buong araw, pinagbubulungan ako na may masasamang balak ng aking mga kaaway. Tingnan mo sila, maging sa pag-upo o pagtayo, sa kanilang mga awit, ako ay kinukutya. So, siguro wala silang magawa, dahil, ginawa nilang pastime ang paglibak kay Jeremiah. Siguro ginagaya yung pag-upo niya, pagtayo, sa mga kanta, no? Ipagkaloob mo sa kanila ang nararapat sa kanilang mga gawa. Ipaghiganti mo ako, alahayam ko, sila ay iyong isumpa. Sila ay iyong lipulin at ibuhos ang iyong galit. Alahayam ko, ipagtagumpay mo ang katarungan sa ilalim ng langit. So ito yung huwag mahirap mangutya, lalo na hindi mo alam kung nasa panalig ng alahayam yan, no? Baka mamaya ipanalangin ng taong yun na ikaw ay isumpa din, no? Siguro mas mabuti talaga na puro positive ang sasabihin mo, no? At katotohanan lamang. Mahirap kasi hindi mo alam kung sino ang minsan sa atin, di ba? Ang mga iba tahimik lang, hindi nagsasalita, tapos may kimkim ka palang galit o na mo na hindi pala ka ng alayang. Pero kasi Jeremiah ay sugo, propeta ng alayam, kaya kanyang mga panalangin ay dinidinig ng alayam.
Meron kayong additional na reaction o may idadagdag? Sis Dalia? May idadagdag ka ba? Kung Wala na, sis. wala, ito ang salita ng Alhayam, halalwaya, Alhayam, Yada. yada. Haywaya, hayam, yada. Yada. Yan, meron tayong anong gusto niyong musika? Ano natin to? Yung skip lang ako. Alalahanin na lang natin yung tipan ng bahagari. Tama na merong Hmm. ikaw na mag-share, sis. No, ikaw na lang. Anong musika? Ikaw na lang, sis, mag-stop share ako. Sige. Salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Salamat po. Salamat din. Nang talang sumisilip sa langit, ang bahagharing kumikislap sa dilim. Walang yung music. Tanda ng pangako kay Noah, tanda ng pag-ibig at pag-asa mula kay Yahweh. Sa unos ng buhay, ikaw ang gabay. Sa luhat lungkot, liwanag ang taglay. Bahaghari awit ng iyong biyaya. Pag-ibig mo'y walang hanggan, O Yahweh. Bahaghari, isang tanda ng pag-asa. Sa gitna ng bagyo may liwanag na dala. Isang tanda ng pangako at pag-ibig ni Yahweh. Sa bawat puso, ikaw ang aming tanglaw at saya. Minsan ang buhay tulad ng bahaghari, may iba't ibang kulay na di napapawi. Maging ang damdamin ay puno ng pighati, gaya ng langit na sa ulap ay nagkukubli. Ngunit isang tinig ang aming narinig mula sa mga ulap, ito'y nagsasabi, kay Yahweh siya'y nagmumula ang bahaghari. Ang mga ulap ay kanyang hinahawi.
Yeda.